Muli, good morning to everyone. Lahat po ng ating mga kapatid, kamanggagawa, mahal sa buhay, mga kapatiran, kapuso, kaagapay, whatever we may call you, friends and everything. Salamat po sa panibagong araw at panibagong linggong muli na idinagdag ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa kanila po, sa kanila kailang mga tahanan, good morning po sa inyong lahat. Hallelujah. Wake up, rejoice in the Lord. Energize your life in the presence of the Holy Spirit. Maging po yung akin pong ilang mga kasama dito po sa ating church in a limited number that's in face-to-face. Gayun pa man, sa biyaya po ng Panginoon, we are so thankful, grateful to Him na every day is a wonderful blessing, wonderful day, wonderful event sa buhay natin. In spite, we are still in the midst of our global crisis, pero hindi po ito pwedeng humadlang sa layunin ng Diyos upang tayo po ay makasamba ng totoo sa Kanya. Amen! Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon. Saan man tayo naroon? Purihin ang Diyos! Hallelujah! Praise the name of the Lord. Good morning, good morning, good morning, good morning. Allow me to share the message of the Lord this morning. Hayaan niyo pong ibahagi ko po sa inyong lahat ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito. Handa po natin ang ating puso, kalooban, at maging po yung ating pong mga banal na kasulatan na umaasa po tayo inyo pong tangan sa mga sandaling ito. Okay, purihin ang Panginoon. If you have your Bible with you already, makibukas po kayo sa akin dyan po sa first letter of Paul to the Corinthians. Unang Korinto, chapter 1, verse 7 hanggang 9. Ulitin ko po, 1 Corinthians chapter 1, verse 7 hanggang verse 9. Yan, sige po. Ito po ang ating mababasa sa mga talata pong yan. Ito po ang nilalaman, sabi sa verse 7, therefore, you do not lack any spiritual gift as you eagerly wait for our Lord Jesus Christ to be revealed. He will also keep you firm to the end, so that you will be blameless on the day of our Lord Jesus Christ. Verse 9, God is faithful, who has called you into fellowship with His Son, Jesus Christ, our Lord. Hallelujah. God is faithful. Let us all pray, hingin po natin ang biyaya, gabay, patnubay ng Banal na Espiritu sa ating pong patuloy at sama-sama pong pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay dumulog at manalangin po sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Glory be to your name. Glory be to your name, O God. Oh, we worship you. We glorify you, holy, precious. Kung meron man kaming kasalanan na gawa, Ama, lumalapit po kami sa iyo na may kababaang loob. Linisin mo ang bawat isa sa amin. In the name of Jesus, salamat po. Through the precious blood of Christ, O Lord, cover us with your righteousness. At gayon din, Panginoon, ihanda mo puso namin sa pakikinig ng iyong mensahe, na matunghayan po namin, O Diyos, ng may kagalakan sa puso. O God, ang salita mo na nagbibigay ng kalakasan sa buhay naming lahat. Salamat po ng marami, Panginoon. Narito po ang iyong lingkod. Make use of my life as a channel of your spiritual blessing, O God. Encourage everyone, uphold each and every one, O God, uplift up, especially in this moment, O God. Thank you so much, O God. Lahat pong ito'y binabalik namin sa iyong papurit pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. Pwede na po ako magpatuloy sa biyaya ng Diyos. Ganun po talaga sa mundong ito na unexpected moment, na di-disrupt yung ilang mga bagay sa buhay natin, maging po yung sa gawain ng Panginoon. But anyway, we believe that it is by God's grace and God's will for us to proceed with our morning service online. At ganun po sa ating pong mga kasama ngayon dito po sa ating church face-to-face in a limited number capacity. Salamat pa rin sa Panginoon. Hallelujah! Purihin po ang Diyos. Purihin ang Diyos. And I hope yung blessing po ng Panginoon sa Kanyang salita natin pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay magbigay po ng iba yung lakas at sigla sa bawat isa sa atin. Pinamagatan ko nga po pala ang mensahe ng Panginoon ng rest in the faithfulness of God. Ang magpahinga sa katapatan ng Diyos. Lahat po marahil sa mundong ito ay nakararanas ng kapigatian, kawalan ng sigla, panlulupaypay, at kawalan ng tulog at pahinga. Alam niyo po, layunin po ng Diyos na sa Kanyang mga anak at mga mananampalataya ng Diyos ay makaranas po tayo ng buhay na mapayapa, buhay na masagana at restful na life. Every day, God has given us 24 hours. And yung araw po, yung oras pong yan ay nagugugol po natin sa iba't ibang mga gawain.
up to the point na before we end up the day, before we take our sleep and rest, ay pagod na ang marami sa atin sa gawain at maging sa pag-iisip sa mga solusyon sa problema na dumarating sa ating buhay. Ngayon pa man, sa kabila ng lahat ng restfulness o unrestless na yan na dumarating sa buhay ng tao, ay andyan po ang Diyos sapagkat layunin niya na madama natin at maranasan natin yung kapahingahan na ito, na layunin niyang ating pong maranasan araw-araw. Muli po nating tunghayan yung ating pong talatang binasa. Nais ko pong balikan niyo sa Tagalog, ito pong sinasabi, kaya't hindi kayo nagkukulang sa anumang pagpapala, ang sabi diyan. Kaya't reflect natin yung Tagalog na yun, no? Sa Tagalog. I hope you can be able to look at it again doon sa Tagalog version. Sabi diyan, verse 7, kaya't hindi kayo nagkukulang sa anumang pagpapala habang hinihintay nyo ang alin ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kayo'y gagawin niyang matatag hanggang wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Jesucristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang makipag-isa sa Kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon. Uunawain po natin itong mga talatang ito na ating pong binasa, na kung saan binanggit po ng Panginoon doon yung pagpuno niya sa ating pong buhay. Nang sabi ng Diyos, kung meron mang kakulangan sa buhay natin, ang Diyos ang magpupuno. At ang layunin ng Panginoon ay huwag daw tayong magkulang. Saan? Sa pagpapala. You know, when we talk about God's blessing, napakarami po nun kung ating pong bibigyan pansin, pag-aaralan, ang banal na kasulatan. Iba't iba pong blessing ang binanggit po sa banal na kasulatan. At kaangkop kalakip ng blessing na yan, nakaugnay ito doon sa kanyang mga salita. Paano natin malalaman yung pagpapala ng Diyos kung ano ito at para saan ito kung yung salita niya malayo sa ating puso? Ang sabi diyan, habang hinihintay daw natin ang pagbabalik ng Panginoon, ay nais niyang punuin ang buhay natin ng pagpapalang ito at huwag tayo magkulang. Upang sa ganon, maging matatag yung ating buhay pananampalataya at madatnan daw tayo ng Panginoon sa kanyang muling pagparito ng nananatiling tapat at nagtatagumpay sa ating buhay Kristiyano. Alam nyo, ang pinakasusi sa lahat ng tagumpay na yan ay wala po sa atin. The very key for us to succeed, in our Christian living, raising our flag in victory, ay yung katapatan po ng Diyos sa kanyang mga pangako sa buhay natin. Salamat sa Panginoon sa karagdagang araw na ipinagkaloob niya sa buhay ng bawat isa sa atin. At yung araw na ito, these are moments wherein God wants us to rejoice. Kadalasan po, dumarating sa buhay natin yung kapag panibagong araw lumilipas, dumarating pa rin panibagong araw, hindi po rejoicing ang ating naihayag, kundi yung pong reklamo, sama ng loob, hinanakit, pag-iisip, kabalisahan, sa mga nagaganap sa ating buhay. But God wants us to praise Him always. At the beginning of the day, sa paggising pa lamang natin, sa pasimula ng umaga na idinadagdag ng Diyos sa buhay natin, nais po ng Panginoon, magpuri na tayo sa Kanya. Ang tanong ko po, kanina sa pagbangon natin, ano po yung unang katagang lumabas sa ating mga bibig? Katagaban ng pagpupuri sa Diyos? Ano po yung una nating naisip? Ano yung una nating ginawa? Bago tayo bumangon o bago natin gawin yung iba pang mga bagay na gusto natin gawin sa araw na ito. Sa kabila ng lahat na yan, in the midst of our current problem that shocked the whole world, we can still have a peaceful time of rest in the presence of God. Yung kapahingahan po, hindi lang po ito pagka natutulog tayo. Ay, nakapagpahinga na ako. Yung kapahingahan po, higit natin itong mararanasan kapag humaharap na tayo doon sa panibagong araw at yung anumang mga eventualities, anumang mga pangyayari na ating pong haharapin. Maging sa araw na ito, hindi po natin alam kung ano yung magaganap mamaya. Pero panatag tayo, naiingatan tayo ng Diyos sapagkat alam natin yung kapahingahan na ito ay pwede nating maranasan hindi lang sa panahon na tayo natutulog physically, even in the moment that we are active doing something in this world. Okay? Ang crisis na ito na ating pong hinaharap sa kasalukuyan, this crisis changes the way we live. Unawain po natin. Kaya nga ang tawag ng marami dyan, new normal na eh. Kasi it changed the way we live. Binago nito yung pamumuhay natin. It totally disrupted our mobility, yung ating pagkilos, paggalaw, and it limits our productivity.
Nalimitahan nito yung ating magagawa. Kaya nga po yung iba, ang trabaho na lang sa loob ng isang linggo, supposed to be, yung the whole week na yon 6 days perhaps or 5 days. Ngayon, 3 days at yung oras po nabawasan din. Kaya yung productivity natin, in the sense, with regards to our works and field of endeavors, nabawasan. And most of all, ito pong crisis na ito ang naghamon. It challenged our faith. Hinahamon ito yung ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Hallelujah. When plans are frustrated, yung mga plano natin, di natin natupad, or life seems fall apart in some ways, yung para bagay yung plano mo, ang daming mga plano natin na disrupin, at parang matutupad pa ba ito? Magagawa pa ba natin? Karamihan sa mga plano natin na bago. Di ba? May mga planong magpakasal, may mga planong mag-birthday, may mga planong mag-trip, magbakasyon. Medyo na-disrupt yan. Nagkaroon kayo ng mga pagbabago sa mga bagay na yan. Pero wag tayo babahala kasi hindi ka iniwan ng Diyos. Bagamat may pagbabago sa ating pong buhay at sa kaganapan ng ating pong buhay sa mundong ito po maganda. Hindi tayo iniwan ng Diyos. Hallelujah. Kaya lang ang tanong why God hasn't answered all our prayers kung hindi niya tayo iniwan? Meron nga aklat na nabanggit ko na po itong aklat na ito. Maganda kung niyo pong mabasa. Yung kay Yancey Philip na ang pamagat na Where is God when it hurts? Nasaan ang Diyos kapag nakakaranas tayo ng sakit, kirot, karamdaman, trahedya sa buhay at krisis sa buhay? Nasaan ang Diyos? Ang magandang balita, mga kapatid, the Bible offers encouragement for such time of assuring us of God's faithfulness. Ang banal na kasulatan, kaya ang challenge ko nga po sa inyong lahat araw-araw on my spiritual insight na pinapadala po sa pinopost sa ating Facebook upang mabigyan tayo ng encouragement na araw-araw magbasa tayo ng banal na kasulatan. Kasi doon natin matutunghayan yung pagpapalakas ng Diyos. Kasi yung kanyang blessing ay nakaugnay ito sa kanyang promises. At ang promises niya, mababasa natin ito sa kanyang banal na kasulatan. And if you want God's blessing to receive this day, magbasa ka ng banal na kasulatan. Hanapin mo yung pangako ng Diyos para sa iyo, personal sa araw na ito. At sabi po ng Deuteronomy chapter 7 verse 9, with regards to the faithfulness of God, yung katapatan ng Diyos, ito po ang sabi po ng banal na kasulatan. Kaya't pakatandaan ninyong si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos. Take note of that. The Lord your God is God. Okay. How can we define God? Somebody say, ang definition of God is simply God. para malaman po yung kahulugan ng Diyos. Ano bang ibig sabihin ng Diyos? Ibig sabihin ng Diyos ay Diyos. We can describe God sa marami pong mga adjectives o maraming statement natin pwedeng banggitin patungkol sa Kanya, pero hindi natin pwedeng sukatin ang kabuuan nito sapagkat limitado ang ating kaalaman at kakayanan na abutin ang pagka-Diyos ng Diyos at arukin yung lalim ng pagka-Diyos ng Diyos. Pero binanggit po sa talatang yan, ang Diyos ay inyong Diyos na si Yahweh. At siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa kanyang pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga tuntunin. Ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang kanino? Hanggang sa 1,000 salinlahi. Wow! Hallelujah! O, ang tanong po, meron bang nangako ng ganyan sa atin? Na yung pangakong ito matutupad, okay? 1,000 generations? Purihin po ang Panginoon. Nagpapaalala po ito ng talatang pong yan, nagpapahayag po yan ng mensahe upang wag nating kalimutan. Kaya sabi po diyan, pakatandaan ninyo ito. Alam niyo po, isa pong problema ng tao ay yung memorya, yung memory. Di ba? Yung memorya natin tulad ng binanggit ko, ipagkakataon sinabi ko na ito, meron pong mga bagay na dapat kinakalimutan na natin. Yan. Yun po yung mga bagay na hindi magandang naganap sa buhay natin. Dapat kinakalimutan na natin yun Pero madalas, yun yung sumasagi sa isip natin. At yung mga bagay na dapat alalahanin natin, huwag nating kakalimutan, yun yung madalas natin nakakalimutan. Bakit nga po ba ganun ang tao? Sabi nga ng iba, yung maraming kabutihan mong ginawa sa iyong kapwa, nakakalimutan. Yung isang pagkakamali lang, isang pagkakamali na nagawa ng isang kapwa o ng kapwa mo sa iyo, hindi nila ito nakakalimutan. Nabura na lahat yung mabubuting bagay.
Alam niyo po, ang Diyos, hindi po nagkulang na ipahayag niya yung kanyang kabutihan araw-araw, 24/7 a days. If you have read my spiritual insight na sinend ngayon kanina, pinost kanina, nakapaloob po yun doon, yung pagpaalala ng Diyos sa atin, 24/7 nasa puso't isip tayo ng Diyos. Mga magulat, mga kapatid. Ang problema lang, hindi nga ganon yung ating pong pag-unawa at pagpapahalaga sa Diyos sa ating mga buhay. Ang challenge nga po, ito pong online service natin, how attentive we are in this service that we have. Kasi online tayo. Hindi ko po kayo nakikita, but I'm praying and hoping that all of us, because of our deep commitment to God, to serve Him, to worship Him, to praise His name, and to give our total life to Him, ay mabibigay natin yung ganap na pansin at buhay natin at pagtatalaga ng ating sarili to start worshiping God and finish this service with our heart attentively tune into Him. Yun ang challenge ng bawat isa sa atin. Well, anyway, ako po kailangan ko tapusin yung mensahe ko. Yun ang challenge sa akin. Kailangan ko pong ipahayag itong salita ng Diyos sa abot na aking makakaya sa biyaya at patnubay ng Banal na Espiritu. Pero pag-usapan po natin yung faithfulness na ito. What does the Bible say about faithfulness? Ano pong binabanggit, sinasabi ng Banal na Kasulatan patungkol po sa salitang faithfulness? I'm here speaking of God's faithfulness. Now, simply, God's faithfulness means He will never violate His character, but He will bring to pass in our lives that which will work together for His glory and for our good. Okay, simple. Ang ibig sabihin po niyan, pag sinabi po natin katapatan ng Diyos, hindi niya po sisirain yung kanyang pangako, yung kanyang karakter, yung kanyang katangian, na layunin niyang ibigay sa atin anumang bagay na makabubuti sa ating buhay at makapagluluwalhati sa kanyang dakilang pangalan. Kaya yung katapatan ng Diyos, it has something to do with the good things that He is bringing to us and for His glory. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Glory be to God. Okay? Whether we understand it or not, maintindihan man natin itong bagay na ito, hindi. Okay? We can assure that our Lord is completely reliable, trustworthy, and faithful. Ulitin ko po yon. Maintindihan nyo man ang bagay na ito, hindi. Pero patuloy na inihahayag pa rin ng Panginoon at pinagtitibay niya sa ating buhay, binibigyan niya tayo ng assurance na ang Diyos na ito ay ganap na reliable, trustworthy, and faithful. Hallelujah. To be faithful, simply, maging reliable ka, maging steadfast ka, unwavering sa iyong mga pangako. And the Bible speaks of these types of faithfulness in many ways. Una, pag sinabing faithfulness, it speaks of the attributes of God, yung karakter, katangian ng Diyos. Kasi siya ay God na tapat. God is faithful. God is faithful. Yung faithfulness din, ito po'y katangian din, karakter din ng mga Kristiyanong tumanggap kay Kristo, sumusunod sa Panginoon at nagmamahal sa Kanya. Sabihin niyo sa kapatid, faithful ka pala. Bakit? Kasi nananalig ka sa Panginoon. Sumusunod ka sa Kanyang salita, okay? Ginagawa mo yung mga bagay na nilalayo niya sa iyong buhay. Tapat ka sa iyong mga paglilingkod sa Panginoon. Amen. Ang faithfulness din, sa Banal na Kasulatan, bunga ng Holy Spirit. It is the fruit of the Holy Spirit. Ito po'y bunga ng Banal na Espiritu. Kaloob ng Banal na Espiritu. At pangapat, okay, ang faithfulness din, binabanggit din sa Biblia ito na ito po ang katangian na wala ang marami. Wala ang marami. Ibig sabihin, tingnan nyo, bakit ba nag-away yun at naghiwalay? Nawala na silang nagkaroon ng unfaithfulness. Yan, di po ba? Ano pong dahilan kung bakit maraming problema sa mundo? Unfaithfulness with regards to relationship, with regards to service, with regards to fellowship, with regards to the promises. Yun po ang kulang sa maraming tao. Pero ito po dapat maging taglay na karakter ng bawat isa na nananalig at naniniwala sa Diyos. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Kapatid, ang tanong kong ito, bago ipagpatuloy mensahe, meron ba tayong ganitong katapatan? Katapatan tulad ng katapatan ng Diyos. Okay? Hallelujah. The Scriptures speaks often of God's faithfulness, more than the faithfulness of men. Over and over, ating pong pag-aaralan, matutunghayan sa Banal na Kasulatan, na kapag ka ang Diyos nagsabi ng ganito, ginagawa niya yon. Pag ang Diyos nangako,
tinutupad niya ang kanyang pangako. When God says something will happen, it happens. This is true nung nakaraan, totoo ito ngayon, at totoo din ito sa darating na araw. Kasi, if that's not the case, kung hindi ganun ang Diyos, kung ang Diyos hindi faithful, okay, o naging unfaithful siya kahit minsan, He would not be God. Okay. Bakit? Hindi siya reliable Hindi siya mapagkakatiwalaan sa kanyang pangako. Tingnan niyo po. Ang isang taong nangako, okay, tapos hindi niyo tinupad yung pangako na yan, magkakaroon na sila ng pag-aalinlangan sa atin. Naranasan ko pong mag-work sa Japanese firm, sa Japanese company. Ang mga Hapon, kapag yung trust po, minsan ka lang na magkamali, ang hirap na balik. Sa totoo lang, naranasan ko po yun sa work. Sa mga Japanese people. Yan. Ganon sila nagpapahalaga sa trust. Hindi ko lang alam sa kasalukuyan. I don't know, kasi nagbabago ang tao kasi. Pero ang Diyos, kailanman, hindi siya nagbabago sa kanyang katangian, sa bigiging trustfulness na sa buhay nating lahat. So God is eternally reliable, steadfast, unwavering, because faithfulness is one of His inherent character and attributes. God does not have to work to be faithful. Okay, why? Because He is faithful. Period. Faithfulness is an essential part of who He is. And His faithfulness protects us, His faithfulness blesses us, His faithfulness loves us, through His faithfulness, He sanctifies our lives. Dahil sa Kanyang katapatan. Hallelujah. At marami pang mga katotohanan kayong matutungayan sa banal na kasulatan. Pag hinanap niyo yung mga pangako ng Diyos, nagpapaalala sa atin yun patungkol sa katangian ng Diyos na dapat nating paniwalaan at pagtiwalaan ang Diyos at ang Kanyang pangako sa ating mga buhay. Hallelujah. Pag-usapan po natin ang ilang mga katotohanan patungkol sa karakter ng Diyos na ito. Una sa lahat, maging sa ating kalagayan, in line with the situation that is happening to us, in line with our daily living, ano yung kaugnayan ng Diyos at paano niya ipinapagi yung Kanyang katapatan na ito. Una, karakter po ng Diyos ang bagay na ito. Alam ng Diyos ang lahat ng mga nangyayari sa buhay nating ito. Kapatid, personal, alam ng Diyos ang nangyayari sa iyo. Hallelujah. He knows everything that is happening to us. Huwag nating isipin, nasaan ba ang Diyos? Bakit sa panahon ng kahirapan hindi ko siya madama? Panahon ng karamdaman parang wala siya. Yan ang palagay natin. Pero katotoo lang, nariyan po ang Diyos at alam niya ang mga nangyayari sa buhay natin. Alam niya ang lahat, kapatid. Including our very needs. Alam ng Diyos kung anong kailangan mo. Alam ng Diyos ang nasa isipan mo. Alam ng Diyos ang kabiguan mo. Alam ng Diyos yung plano natin sa buhay. Alam ng Diyos yung hangarin natin. Alam ng Diyos yung sitwasyon natin ngayon, bukas at sa darating na panahon. Maging noon, alam ng Diyos ang lahat. Hallelujah. Basta tayo ng talata ng banal na kasulatan patungkol sa katotohanan na yan. Purihin ang Panginoon. Glory be to God. Ang sabi ng Job, if you will recall, few days back, meron po akong mga insight na isinend po sa ating pong mga kapatiran. I hope some of you have read it. Yung sa book ni Job. And I challenge you to read the book of Job. Basahin niyo po yung aklat ni Job. Yung meron pong tumugon doon sa makita niya, ang dami palang chapter, haba pala ng book of Job. Kapatid, maganda pong mabasa yan. Kasi parang medyo poetic daw ang dating. Pero kung babasahin po natin, it challenges us. Pagkat kung meron man pong tao na pwedeng gamitin ng Diyos to encourage us and who can identify with us, yung maaring umabot sa atin sapagkat nakakaunawa sa ating kalagayan sa panahon ng krisis, sa mga nagkasakit, na mga tayan, nawala ng trabaho, bumagsak ang negosyo, nagkaroon ng kalungkutan, iba't ibang mga problema sa buhay. Kung meron mang karakter sa Biblia na higit pa sa karanasan mo, kapatid, si Job. At paano na pagtagumpayan ni Job ang sitwasyon na yan? Ito po yung ilang mga bagay na binanggit po doon sa aklat ng Job. No? Sabi po ni Job, sa chapter 28, verse 24, a man who suffered so much, that in spite of his suffering, hindi niya tinalikuran ng Diyos. Bagkos pinuri niya ang Diyos, pinasalamatan niya ang Diyos, at kinilala niya yung sovereign power ng Diyos. Ang sabi niya dyan, for he looks to the ends of the earth and sees everything under the heavens. Nakikita daw niya ang bawat sulok ng daigdig, natatanaw niya ang lahat ng nasa ilalim ng langit.
Kung tanaw ng Diyos ang lahat ng bagay, sulok at dulo ng mundong ito, at maging sa ilalim daw ng langit, tanaw niya tayo. Alam niya ang nangyayari sa atin. So walang bagay, kapatid, na hindi alam ng Diyos na nagaganap sa buhay natin. Aware ba si Lord sa pandemic na ito? More than us, aware siya. At tanaw ng Diyos kung anong dulo nito. Everybody wants to ask questions na, Pastor, kailan ba matatapos ang krisis na ito? Kapatid, mali, hindi ako dapat tinanong mo. Tanungin mo ang Diyos kasi siyang nakakaalam ng lahat ng bagay. Hindi ko alam ang bukas, pero ang Diyos alam niya, kapatid. Alam ng Panginoon yung pangarap mo, alam ng Diyos yung hangarin mo, alam ng Diyos yung pagluha mo, alam ng Diyos ang lahat, kapatid. Who cares? God cares. Kasi alam niya. Kaya huwag mo isipin, walang nakapapansin sa iyo, walang nakakaalam ng sitwasyon. Alam niya ngayon nangyayaring kasalanan ginagawa ng tao. Alam niya rin yung kabutihan ginagawa natin. Kaya huwag kayong malungkot kung hindi man kayo nare-recognize o hindi man napaparangalan yung kabutihan ginagawa niyo. Mainam nga yung gumawa ka ng mabuti kahit hindi ka mapansin ng tao, pero alam naman ng Diyos ang lahat ng bagay na yan. Huwag niyo na pong i-broadcast kasi alam ng Diyos ang lahat. Alam ng Diyos ang nagaganap sa puso at kalooban natin. Alam ng Diyos yung bawat motibo, hangarin, yung tumutulak sa atin kung bakit ginagawa natin yung mga bagay nito. Alam ng Diyos yung motibo kung bakit ako nangangaral. Alam ng Diyos ang lahat sa buhay natin ito. At more than that, alam ng Diyos ang tugon sa ating pangangailangan. Alam ng Diyos ang nangyayari sa atin. Amen. Ano pa? Walang bagay na mahirap sa Diyos. Hallelujah. Ito po yung karakter ng Panginoon. Kaugnay sa ating mga problema, walang bagay na mahirap sa Diyos. Kaya nga, meron ka bang naiisip na imposible sa Panginoon? Ang sabi po ng Jeremiah chapter 32 verse 17, Panginoong Yahweh, O Sovereign Lord, You have made the heavens and the earth by Your great power and outstretched arm. Nothing is too hard for You. Sa Tagalog, Panginoong Yahweh, nilikha mo ang langit at ang lupa at sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, walang bagay na mahirap para sa iyo. Walang bagay na mahirap para sa iyo. Kapatid, sabi mo po, walang imposible sa Diyos. Sa English, binanggit po yung salitang Sovereign Lord. Ano bang ibig sabihin ng sovereign? Pag sinabing sovereign, may kapangyarihan siyang gawin ang anumang gusto niyang gawin at walang sino mang makakahadlang ng bagay na yan. Kasi sovereign. Kayong kapangyarihan ng Diyos sovereign. Alam nyo, kung gusto niyang pagalingin ka, pagagalingin ka niya. Bakit? Makapangyarihan siya. Kung gusto kanyang bigyan pa ng panibagong araw sa buhay mo, dagdagan niyan, gagawin niya yun. Bakit? Makapangyarihan siya. Walang imposible sa Diyos. Wala. Bakit, Pastor, yung mga prayer namin hindi tinutugon? Hindi naman lahat kasi ng prayer natin gusto ng Diyos. Kasi by all His sovereign power, mas alam niya yung mabuti sa atin. Kaya pag sinabi mo, Lord, reign on me because You are sovereign over all. Makapangyarihan ka sa lahat. Ibig sabihin nyo, pinagkakatiwala mo sa Diyos yung buhay mo sapagkat alam niya ang mabuti sa iyo, magagawa niya ang mabuti sa iyo at may kapangyarihan siyang gawin ang nais niyang mangyari sa buhay mo. Yun ang sovereign power. Kaya lang, ang problema, kuminsan, ang Diyos, hindi naman ganun ang pagtanaw ng maraming tao. Ang Diyos ay kailangan lang kapag ka naghihirap, kailangan lang natin ang Diyos kapag ka may pangangailangan tayo, mahalaga lang Diyos kapag ka may sakit tayo, mahalaga lang Diyos sapagkat para bagang sa panahon ng kakulangan, siya ang pupuno ng lahat ng ito. Kapatid, ang Diyos po ang may-ari ng lahat. At siya ang may karapatan sa lahat. Sana naman kayo nakakita ng yung gamit mo, hindi mo magamit. May mga ganun po pakisulit na nga yung gamit ko, gagamitin ko Meron di ba, may mga gamit tayo na hindi natin napapakinabangan kasi iba ang nakikinabang. At pagka kinuha natin, sila pa galit. Yan. Wala sa Caloocan Bethel niyan. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Kaya kung may nahiram kayo, isauli nyo kasi hindi inyo yun. Hindi inyo yun. Ang buhay natin hindi atin, sa Diyos. Hallelujah. Sa Diyos. Kaya pag sinabing sovereign power, siya ang nagmamayari, siya ang may karapatan sa lahat, at siya ang may kakayanan na gawin ang gusto niyang gawin sapagkat siya ang nagmamayari. By all His power, walang bagay na mahirap sa Diyos. Amen po ba ron, mga kapatid? Hallelujah. Walang imposible sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Tapat siya dun sa kanyang pangako.
Ay, ano ba yung pangako niyang nabasa mo sa banal na kasulatan? Kung yung pangako na yan, personal na inihahayag para sa iyo, kapatid, hindi imposibleng mangyari yan. Bakit? Walang mahirap sa Diyos. Pangatlong bagay, yan. Nariyan ng Diyos, hindi siya malayo sa iyo. Amen. Hallelujah. O, sino po sa inyo naghahanap ng balikat na masasandalan? Panginoon, ang lungkot-lungkot ng buhay ko, Lord. Hanggang ngayon, wala pa po akong boyfriend at girlfriend. Wala akong masandalan. Kapatid, nag-iisa lang ako sa buhay. Feeling mo nag-iisa ka, pero andyan ang Diyos. Hindi siya malayo sa atin. Amen. Kahit naglalakbay kang mag-isa, hindi malayo ang Diyos. You know, ang kagandahan po ng mga mananampalataya, even you are traveling alone. Halimbawa, naranasan ko po mag-mission nag-iisa. Ang hirap nung nag-iisa ka, no? Ihintay ka ng matagal, babiyahe ka ng malayo, naliligaw ka pa. So, maganda yung may kasama ka. But thinking about the presence of God, alam mo nandiyan siya. Na-enjoy mo yung bawat sandali eh. Na-enjoy mo yung bawat sandali. Kaya meron po akong mga spiritual insight. Nagagawa ko na po ito as early as possible kapag ako po'y bumabiyahe. So, nag-iisa po ko sa aeroplano, sa sasakyan. So, sinusulat ko na pa yun, tinatype ko na sa cellphone ninyo. I enjoy it because naniniwala ko, kasama ko ang Diyos, kasama ko ang Panginoon. Amen? Nariyan siya. Hindi siya malayo sa atin. Okay, purihin ang Panginoon. Ibig sabihin ng Panginoon, sa sandaling ito, ay yung damhin mo naman ako, anak. Pansinin mo naman ako. He exists everywhere at once. He is never beyond our reach. Hindi ho pwedeng hindi mo siya maabot. Ano po ang sabi ng 139 ng Book of Psalms? Gaano pa kalapit ang Diyos sa atin? Malayo ba siya? Ano ba nasabi dyan? Where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? Sabi sa verse 7 and verse 10 of the Book of Psalms 139. If I go to the heavens, you are there. If I make my bed in the depths, you are there. If I rise on the wings of the dawns, if I settle on the far side of the sea, and even there your hands will guide me, your right hands will hold me fast. Hallelujah. Meron ba niyan sa Tagalog? Ano sabi po doon? Saan man daw ako magpunta? Balak pang tumakas. Sabi niya. Hindi ko pa alam kung bakit nabanggit po niya. Saan ba ka pwedeng pumunta para makatakas? Parang gustong lumayo sa Diyos para hindi siya makita. May mga ganun po eh. Dito tayo sa dilim para hindi tayo makita ni Lord. Okay. Hindi ko kayo makikita, pero ang Diyos, kita po tayo. Ano sabi po dyan? Sa iyo bang espiritu, ako ba'y makakaiwas? Tanong yan eh. Kung langit ang puntahan ko, naroon ka. At sa daigdig ng mga patay, humimlay man ako'y, ikaw din ang kasama. O, tingnan nyo, kahit pala, dead ka na eh. May katabi ka pala. Di ba? Ang sabi nga nung, pag may nililibing, nanay, sasama ako sa iyo. Pag tinulak mo naman, aawayin ka. Joke lang. Di ba? Ang Diyos pala, hindi mo na kailangan itulak. Kasi ang sabi po ng talata, kung nawain nyo, literal, kahit doon pala, sasamahan ka nila. Kaya, kung feeling nyo po, yung mga mahal nyo sa buhay na nabawian na ng buhay, nag-iisa, ang sabi po naman ng kasulatan, hindi. Maging doon sa lugar na yon, andun yung presence ng Diyos. Hindi siya malayo. Ang sabi dyan, ang tirahan ko duluhan ng kanluran, mag-abroad ka man, pumunta ka man sa Timbuktu, ano man yung isla, ano yun na hindi pa napupuntahan ng tao, kahit doon sa Snake Island, na wala daw tumitira doon, hindi malayo ang Diyos kapag kanaligaw ka roon. Hallelujah. Tiyak daw, ang Diyos ay naroon upang ikaw ay pangunahan. Anong reason kung bakit ang sabi po ng Panginoon, nariyan siya? Para sinasabi ng Panginoon sa atin, sa panahon ng krisis, anak, nandito ako. Nasa driver's seat ako. Ako may hawak ng manibela. Okay. Kaya lang, gusto natin, Panginoon, huwag niyo pong paandarin. Gusto natin naka-stack tayo dun sa sama ng loob, hinanakit, problema, pag-iisip, kabalisahan, kawalan ng kalakasan, kawalan ng kasiglahan, at kawalan ng kapahingahan. Anong sabi ng Panginoon? Upang ako'y pangunahan. Sabi ni David, tiyak na naroon ka, Panginoon, upang ako'y pangunahan. Magtatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Trust in the Lord with all of your heart.
and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge the presence of God, and God will surely direct our path straight. Hallelujah. Sa panahon ito ng krisis, huwag niyong isipin na tayo nag-iisa lang at malayo ang Diyos. Hindi po. God is still in control at hindi siya, kapatid, malayo sa atin. Ang tanong, tayo naman, gaano tayo kalapit sa Diyos? Madaling malaman po yun eh. Kamusta na yung iyong pagpapahalaga sa salita ng Diyos? Kasi the more you are closer to God, the more you will be closer to His Word. At hindi lang closer ka sa salita niya, kundi the more you listen to Him. Alam niyo po ba yung the art of listening? Okay, the art of listening, yung pong pakikinig. Hindi dahil sa meron kang nadidinig, nakikinig ka. Itong challenge dito eh. Hindi dahil sa ako'y sumisigaw at narinig ninyo ako, nakikinig kayo. Naririnig nyo lang na may ingay kayong nadidinig, pero hindi nyo ako naintindihan. Bakit? Because there is an importance to learn about the art of listening. Ayan. Kaya sabi ng Diyos kay Martha, 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 masyado kayong abala. Saan? Sa mga cellphone ninyo. Sa mga gadget ninyo. Ano sabi ng Panginoon? Hallelujah. Di ba ganon ang challenge dyan? Kaya sa mga churches kapag yung face-to-face pa noon, di ba, may nakalagay doon, please close and shut off your cellphone. Kasi time of worship na, shut off your cellphone. Ayan. Bakit nga po ba? Kasi pwedeng maging disruption yan eh. Di ba, maging disruption yun. Nabasa niyo po ba yung insight ko kahapon? Ano yung 4-piece? 4 na 4-piece. Inaantayan ng mga buwan-buwan na mga nakakatanggap ng 4-piece. Tulong. Yung 4-piece yun, distractions. Yung ating pong relationship para magawa natin ang layunin ng Diyos, para maging attached tayo sa Panginoon more than ever, that we need to build up our relationship with God, yung ating close fellowship with Him, yung ating attachment sa Kanya. Marami pong bagay tayong dapat na paglabanan. Sa totoo lang. Ang Diyos kasi hindi siya malayo. Gusto lang ng Panginoon, kung pwede nga lang talaga, magpakita ang Diyos sa atin. Habang tayo po ay nagsiselfon at sinasanong, ano ba yung ginagawa mo yan? Bakit hindi mo ko isama sa games na yan? Alam ko yan, marunong ko yan. Pati ba yun? Alam ng Diyos yun? Kung kaalaman ng pag-uusapan, alam ng Diyos ang lahat. Pero ang tanong, yan ba yung priorities na dapat nating unahin sa buhay? Kasi kung meron man, may mga bagay po na pangsamantala ang halaga at may mga bagay na pangwalang hanggan yung halaga. Ang Diyos, gusto niyang pangwalang hanggan ang bigyan natin ng pansin at pag-uukulan natin ng ating oras at panahon at lakas sa buhay natin ito. Amen. Hallelujah. Nariyan siya. Hindi siya malayo. Ano man ang ating kalagayan, hindi siya malayo, nariyan siya. Dama niya ang nararamdaman mo. Nadidinig niya ang hinaing mo. Dama niya ang tibok ng ating puso sapagkat hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Amen. Hallelujah. And lastly, patungkol sa katangian at katapatan ng Diyos sa ating buhay. May karakter kasi siya eh. At yung katapatan niya ay nakaugnay dun sa kanyang karakter. Ito yung Diyos na hindi nagbabago. Hindi siya sinungaling eh, kaya hindi siya nagbabago. Ang sabi ng Hebrews chapter 13 verse 8, okay, si Jesus is the same yesterday, today, and forever. Kung sino daw si Jesus noon, siya rin ngayon at magpakailanman. Have you learned to study the life of Jesus, our Lord? Anong ginawa ng Panginoon? Kung ang Panginoon, minahal niya ang tao noon, mahal din niya tayo ngayon at patuloy niyang mamahalin ang tao sa darating na araw. Kung blines ng Panginoon ang mga taong nakinig sa kanyang mensahe, pinagaling niya ang mga may karamdaman, naghimala siya sa maraming pagkakataon. Ang sabi po ng Biblia, siya rin ang Kristo Jesus ngayon at sa darating na panahon, magpakailanman. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Ano pa? Sa kabila ng lahat ng dumadating sa buhay natin, in this moment of crisis, yun ang nadahamon din yung ating faithfulness eh. If God is faithful, we who put our trust upon Him, who believe in Him, sila na mga nanalig sa Panginoon, sila na naniwala kay Kristo, sila na tumanggap sa Panginoon, kailangan mabuhay din na may katapatan. Kaya lang, alam din ng Diyos to. Hindi lahat ng oras nagiging tapat tayo sa Kanya. But in spite of that, ang sabi ng 2 Timothy chapter 2 verse 13, if we are faithless, sabi po nga dyan
Kung tayo daw ay hindi tapat, He remains faithful. Nananatili siyang tapat sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. Tingnan nyo. He cannot deny Himself. Kasi karakter ng Diyos ang pagiging faithful. So when we define God, one of the attributes of God, He is a faithful God. That even though we are faithless, nagkakaroon tayo ng unfaithfulness sa Diyos, ang Diyos nananatili pa rin tapat. Hallelujah. Kaya nga't napakahalaga, bawat araw, binigyan po tayo ng Diyos ng opportunity na pag-aralan ang Kanyang salita, hanapin yung mga pangako niya, i-revive natin yung spiritual life natin, repress natin ang ating relationship with God personally, learn to know who He is and what He can do to us, especially in this time of crisis. Kilalanin natin ang Diyos kung sino siya at kung ano yung magagawa niya sa atin, lalo na sa panahon ito ng krisis. Ang sabi ng 1 King chapter 8 verse 58 as I wind up with this message, "Blessed be the Lord who has given rest to His people, Israel, according to all that He had promised. Not one word has failed of all His good promise for which He spoke by Moses, His servants." Hallelujah. Ano daw po sabi? Purihin daw ang Diyos sapagkat tinupad niyang lahat ang kanyang mga pangako. Ano pa? At binigyan niya ng kapayapaan ang bayang Israel, ang kanyang piniling bayan. Kapatid, we are God's children and we are more than anyone else na dineclare niya tayong precious sa kanyang presensya. We are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, being separated for the Lord's cause. Anong sabi diyan? Binigyan niya daw ng kapayapaan. Sa panahong ito ng trahedya, pandemic, anong kailangan ng tao? Kailangan lahat natin ng peace, kapanatagan, kapayapaan ng kalooban, kapatid. Hallelujah. At ang sabi diyan, tinupad niya ang lahat niyang pangako, walang isa man ang nasira. Hallelujah. Marami na hong luhang pumatak dahil sa kabigo ang pangako ng tao. Pero ang Diyos, kapatid, dahil sa kanyang katapatan, tutuparin niya ang kanyang pangako sapagkat tinupad niya ito, tutuparin at patuloy na tutuparin. Hallelujah. Ang mga nakakagulat na pangyayari, ang mga kaganapan at mga pagbabagong bagay na nangyayari sa mundong ito at sa ating buhay ay hindi po isang panaginip lang, mga kapatid. Ito'y isang realidad, and the Lord may even modify the way He chooses to interact with mankind in different ways and in different generations. Subalit ang kanyang karakter is always the same. Kaya nga, kapag sinabi ng Bible ng ating Diyos ay faithful, we can rest confidently upon that promise. Pwede kang magpahinga, kapatid, sa pangako ng Diyos na siya ay tapat. Tapat siya sa kanyang mga pangako, tapat siya sa kanyang mga pagpapala, na ni isa man dyan ay hindi niya ito babaliwalain. Oo, ang krisis na ito na kasalukuyan nating hinaharap ay maaaring magdulot sa atin ng takot. Subalit kahit na ang sitwasyon natin ay maging overwhelming, pag sinabing overwhelming, masyadong mabigat, puno ng pagdurusa, at ang mga tunay na mananampalataya, mga kapatid, dapat matibay na nagtitiwala pa rin sa kapangyarihan ng Diyos, sa katapatan ng Diyos, sapagkat alam ng Diyos ang lahat, siya ang may kontrol ng lahat, at mahal niya tayo, at hindi niya babaliwalain ang kanyang pangako sa bawat isa sa atin. Pahalagahan po natin ang pangako na yan. Mga kapatid, we can live confidently knowing that the unchanging God of all the creation is taking care of us because He loves us, He cares for us, and we can rest in the faithfulness of God. Kapatid, gusto mong madama ang
kapahingahan at kapayapaan sa buhay mo. Kahit na umaalon at malakas ang bagyong hinaharap mo. Maging sa panahon na ito ng crisis pandemic, I tell you, alam ng Diyos ang lahat. Walang bagay na hindi niya alam. Magagawa ng Diyos ang lahat. Walang bagay na hindi imposible sa Kanya. Kaya nariyan siya. Hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. At hindi siya nagbabago. Hindi siya sinungaling, kapatid. Tapat ang Diyos sa Kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Magpuri sa Panginoon. Dakilain natin siya. Hallelujah. Kapatid, purihin mo ang Diyos. Luwalatiin mo siya. Pasalamatan mo siya sa Kanyang dakilang katapatan sa buhay ng bawat isa sa atin. Hallelujah! Oh God, oh God, oh God, oh God, oh God. Hallelujah. Sadyang napakabuti mo, Panginoon. Oh God, dakila ang iyong katapatan at hindi ito nagbabago, O Diyos. Noon, ngayon, at magpahanggang wakas, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Oh God, oh God, oh God. Hallelujah. Oh Lord. Hallelujah. Purihin po natin ang Diyos. Pasalamatan po natin siya sa diwa ng panalangin. Hallelujah, hallelujah. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Hallelujah! Hallelujah! O Diyos, aming Ama, patuloy kaming lumalapit sa trono ng kahabagan at biyaya. Kinikilala po namin, Panginoon, kung meron mang makapagbibigay sa amin o makapagdudulot sa amin ng kapayapaan at kapahingahan sa gitna ng mga krisis at problema ng buhay. Walang iba kundi Ikaw po, Panginoon. Tulungan mo kami, ito namin ang aming pananaw at paningin sa iyo po lamang, O God, sa mga oras na ito. Huwag po yung problema, huwag po yung pagsubok, huwag po yung kahiraman, huwag po yung krisis, huwag po yung mga bagay na amin pong nakikita at nadidinig sa mga balita. Huwag po namin, Panginoon, tuon ang aming mapansin doon, kundi tuon namin sa iyo sapagkat Ikaw ang tugon sa lahat ng ito. Hallelujah! Yes, Lord. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Hallelujah. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Hallelujah. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ka, Ama. Dakilain ka, O God. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Indeed, Lord, nothing is impossible with you. Oh, you are a great God. You know everything, Lord. Even our hardship, trials, and difficulties in life. Even the very motives that we have, oh Lord God. Even our minds. What is in our hearts, oh God. You know everything, Lord. In the name of Jesus. Ama, hayaan mo po, Panginoon, idulog namin sa iyo ang aming mga kalagayan ngayong umaga. Ikaw po ang nakakaalam ng aming kalagayan. At kung meron man po, Panginoon, sa buhay namin, O Diyos, na nakikita mo po, Panginoon, na lihis sa iyong kalooban, mga bagay na amin nagawa, naisip, nasabi, O Diyos, na nagpalungkot sa iyo, na akala namin, Panginoon, di mo alam ang mga bagay na ito. Alam mo pala ang lahat. Wala po kami may tatago sa iyo, O Diyos. O God, humingi kami ng tawad sa lahat ng aming pagkukulang. Humingi kami ng tawad sa lahat ng aming kasalanan. Humingi kami ng tawad sa lahat ng aming karumihan. Linisin mo kami, O Diyos, sa pangalan ni Jesus.
God, we surrender everything to you. Maybe perhaps yung iba po hindi nakakaranas ng kapahingan at kapayapaan ng kalooban sapagkat meron pong mga bagay pang itinatago sa kanilang buhay na nakikita mo po, Panginoon, na ito'y hadlang sa iyo pong pagpapala. Hadlang upang madama nila ang kapayapaan at kapahingahan, O Diyos. I tell you, brother and sister, come to Jesus. Ask forgiveness. Hingin mo ng tawad sa Panginoon. Palinis tayo sa Diyos. At walang bagay po mahirap sa Kanya. Kaya niya tayong baguhin. Kaya niyang ayusin ang lahat sa buhay natin, O Diyos. God. In the name of Jesus, have mercy upon us, O God. Lord, dalangin din po namin, Panginoon, sa mga sandaling ito. Pasiglahin mo po ang bawat isa. Sa amin po mga kapatid, Panginoon, na marahil sa kailang mga tahanan, marahil lang ilang po'y may karamdaman, Panginoon. Lord, may baksin ba sa krisis na ito? Ang sabi mo sa iyong salita, walang mahirap sa iyo. Makapangyarihan kang Diyos. You are sovereign God. You reign over all, O Lord. Ikaw po ang nakakaalam kung hanggang kailan matatapos ang krisis na ito. Batid mo po, Panginoon, ang bukas at sa darating pang mga araw. Kaya tama lang po, Panginoon, ipanatag namin ang aming kalooban kapag kami nakasandig sa iyo. Tulungan mo po kami pang ipagkatiwala namin ang aming sitwasyon. And I even pray, Lord God, for all of our brothers and sisters, frontliners, O God, sila po na nag-aasikaso sa mga may sakit, O Diyos. Idinadalangin po namin, Panginoon, ingatan mo po ang kanilang buhay. Ipadama mo sa kanila, Panginoon, na kung meron mang mag-iingat sa Kanya, na laging nandun sa tabi nila, Panginoon, walang iba kundi Ikaw, Panginoon. Ikaw, O Diyos. Ikaw ang aming proteksyon. Ikaw ang aming gabay. Ikaw ang aming pumpatnubay. Ikaw ang aming shield, yung presence mo. Holy Spirit, O Lord, always protect us and guide us and lead us with your holy presence. Tulungan mo kami, Panginoon, O God, in the name of Jesus. Lord God, hallelujah. Ikaw pong nakakaalam ng aming pong mga kalagayan, problemang dala-dala. Lord, pagpalain mo pong kabuhayan ng iyong mga anak. Kabuhayan po at trabaho nila. Marami pong nawalan, marami pong nabawasan, O Diyos, ng araw, kailang pagpasok. Maging po yung kanilang economy, financial need, O Lord, apektado. And to bahagi po ito ng mga isipin, Panginoon, at mga bigating dala-dala ng marami sa amin. But Lord, thank you, God, because you are the one who provides. At sa iyo, Panginoon, alam mo ang mabuti para sa amin. Kaya naniniwala kami, Panginoon, kung yung ibon pinakakain mo, yung bulaklak pinagaganda mo, kami pa kaya higit kaming mahalaga sa iyo. Sabi mo yun, O Diyos. And to that, we believe that your word is true and you are faithful to your promises. Amen. Sabi mo po, O Diyos, you will provide all of our needs through the riches and the glory of Christ Jesus. God. Sabi mo yun, naniniwala kami, hindi ka sinungaling at hindi ka nagbabago. Panginoon, salamat po. Abutin mo ang bawat isa sa amin, palakasin mo ng mga nanghihina, patatagin mo ng lulupaypay, aliwin mo kami, O Diyos. Salamat po sa kagalingan, salamat sa tagumpay, salamat sa pagpapala, pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. Indeed, Lord, great is your faithfulness. Hallelujah! 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 Purihin ka, Panginoon. Glory be to God. Awitin nga po na natin yung dakilang katapatan sa Panginoon at kilalanin po natin yung katapatan ng Diyos patuloy sa buhay natin as we wind up with the service. Hallelujah. Glory be to God. Hallelujah. Rest in the great faithfulness of God. Kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso
aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, Tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Hallelujah! Magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, hallelujah! Kaya, O Diyos, ika'y laging pupurihin. Purihin po natin ang Panginoon patuloy. Hallelujah. Mundo'y aking Awitin. Dakila ang iyong katapatan. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay. Hallelujah! Mula pa sa Hallelujah! ugat ng aming lahi. Yes, Lord God, purihin ka, Panginoon. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigatig, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailang ay hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila Ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos. Hallelujah. 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 Praise the name of the Lord. Great is your faithfulness, and we can rest truly, O Lord, in your greatness and your faithfulness. Hallelujah. 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 Oh, glory, 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 glory be to God. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, purihin ka, Panginoon. Napakabuti mo. Oh God, salamat, salamat, salamat po, Panginoon. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your divine presence, oh Lord. Continue to bless your people. Continue to empower us. Thank you so much. In Jesus' name, amen, amen, and amen. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Glory be to God. Purihin ang Panginoon, patuloy po yung ating pong mga gawain. Andiyan po yung mga announcement po. Just bear with us. Tingnan nyo na lang po sa inyo pong mga cellphone and screen, yung pong mga announcement po na nagre-reflect po dyan. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Patuloy po kayong manalangin, support our activities, and we are so grateful to that. Salamat po sa Panginoon. Doon po sa mga nagkakalob sa gawain ng Panginoon, salamat po, pagpalain po kayo ng Diyos. Hallelujah. At anyway, just to remind that yung patuloy pong suporta po natin sa ating pong mga kapatiran, hindi lang po sa panalangin, maging po sa ilang mga tulong na naipaabot po namin. I hope yung iba po natanggap po yung ilang mga tulong na naipaabot sa inyo sa biyaya po ng Panginoon. Doon po sa mga nagkasakit, nawala ng hanap buhay. And we're so grateful, O Lord, sa biyaya po ng Panginoon patuloy niyang ibinibigay sa bawat isa sa atin. Thank God for that. Thank you rin po sa mga supporter natin. Thank you po dun sa mga nagbibigay sa gawain po ng Panginoon. Dun po sa mga nag-iika po. May the Lord continue to bless you, and may the Lord continue to make each and every one of us a channel ng blessing niya
para po sa kanyang gawain at para din maabot po yung ating pong mga kapatid, mga kapatiran at ating pong kapwa sa kanila pong mga kalagayan sa buhay. Hindi man sapat ang mga bagay na ito, pero ang Diyos po ang magpupuno sa lahat-lahat. Amen. Sapagkat ang Diyos po'y tapat na nangako sa kanyang mga anak. Salamat po. Purihin po ang Diyos. Hallelujah. Well, praise the name of the Lord God. Tayo po ay magtatapos na sa ating gawain sa araw na ito, and we're hoping that God will continuously bless us throughout the day, sa buong araw na ito, sa mga gawain po natin, maging mamaya online. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. So, as we wind up, purihin po natin ang Diyos. Mawit po tayo ng isa pang papuring awit sa Panginoon bago tayo manalangin. Hallelujah. Yes, God. Glory be to your name. Thank you, God. Thank you, Jesus. Panginoon. Sabihin po natin sa Diyos yan. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Hallelujah! Glory be to God. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Oh yes. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Hallelujah! Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay magtapos sa ating gawain sa pamamagitan ng isang panalangin. Hilingin natin ang ating pong isang kapatid, si Sister Angel, na siya po ang mag-wind up ng ating prayer. Isa po sa ating pong leaders, ang ating pong member ng board, to pray for us as we wind up this service. Amen. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord God, for reminding us, Panginoon, na hindi ka nagbabago, Lord God. You are the same yesterday, today, and forever, Panginoon. Ikaw ang Diyos sa amin, Panginoon. Anumang viruses, anumang krisis, Panginoon, dumating sa buhay namin, Lord God. Salamat sa iyo, Lord God. And Lord, patuloy kami, Panginoon, magkaroon ng pananampalataya, malalim na paniniwala sa iyo, Panginoon, na ikaw ay nagpapagaling, Panginoon. Lord, patuloy mo, Panginoon, hipuin, Lord God, ng mga nag-positive, Panginoon, na mga tao sa paligid namin, Lord God, o sa mga kapatiran, Panginoon, Lord. Ikaw ang magpagaling, Lord God. Salamat sa iyo, Lord God. Lord, patuloy ka rin magpala, Panginoon, sa lahat ng pangailangan ng bawat sa amin, Panginoon. Sa lahat, Panginoon, ng patuloy na sumusunod sa iyo, Lord God. Lord, patuloy, Panginoon, namin pangahawakan, Lord God, yung mga pangako mo, Lord God. You are true to your promises, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa mga ginamit mo, Panginoon. Sa aming pastor, Panginoon, na patuloy na ipaunawa sa amin, Lord God, yung salita mo, Lord God. Patuloy mo kayong patnubayan basa sa Panginoon, sa aming panibagong pagharap, Panginoon, sa buhay bukas, Lord God, sa mga trabaho, sa school, Panginoon. At patuloy mo kami ibalik, Lord God, sa aming panambahan sa Sunday, Lord God.
masaya, Panginoon. Refresh, Lord God. Salamat sa iyo, Panginoon. And we give you back all the glory and honor in Christ's precious name we do pray. Amen and amen. Itaas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon sa umagang ito, sa ating pong pagtatapos sa gawain. Taglayin ang bawat isa sa atin ang basbas, pagmamahal ng Diyos Ama, biyaya at patuloy na pagliligtas at pagpapagaling ng Diyos Anak, at ang patuloy na pagkikipisan, patnubay, galaw at direksyon ng Banal na Espiritu ay sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen at amen. God bless you po. Maging good morning pong muli. Keep safe. And may the blessing of God be with us always. Amen.